Kabeshi, di ba nung isang araw, pinicture ko sa inyo ang aking kalan na baka ako pinagtataguan na ng mga ahas. Nilinis ko naman na siya. Safety na siya. Ngayon, titignan natin, bakit ba ang kalang kong dikahoy ay maghapong umuusok. Ibig sabihin, maghapong may baga. Oh, di ba mga kabeshi? Maghapon siyang umuusok. Marami pa naman akong mga kahoy. Oh. Habang bakasyon, ay namumulot-mulot ako ng mga kahoy. Oo, mga kabeshi. Dito sa rural area, dito kami nakatira sa medyo gubat at kabukiran. Pag nasa pagitan ng bahay ko ng bukid at gubat, malayo sa tindahan syempre. Kaya nga ang kalan ay laging may dupungan. Mga dupungan, mga kahoy na may baga. Bakit? Pagkat tinitipid namin ang paggamit ng matches, ng posporo. Dahil malayo ang tindahan, once a week lang namimili. Ganon ang ating mga ninuno noong araw. Maghapon ay makikita mo sa kusina nila ang umuusok. Pero doon sa ano na yon, may nakasalang na kaldero na mainit na tubig na pangkape. Oh. Kaya itong aking kalan na to, maghapon umuusok. Sasabihin nila, ay, maghapon ka nagluluto, maghapon kang may pagkain. Hindi po. Maaari, may nakasalang dyan, kaya lang, mainit na tubig pangkape. Pangkape, ano ang kape natin? Kaping bigas. O, masarap ang kaping bigas. Yung bigas, isasangag, papaitimin. Pagkatapos, ilalagay sa kumukulong tubig, kape na, mabango. Lalagyan mo na lang ng konting asukal. Masarap po ang kaping bigas. Ayan. Kaya po, yung mga magulang po natin nung araw, yung mga ninuno natin, sila po'y may dupungan. Katulad nito, mga dupungan to. Mga kapiraso ng kahoy na nagbabaga. Maghapon yon dahil gintong-ginto ang posporo. Dahil mahirap ang tindahan, malayo. Nasa gitna ka ng gubat. Yan po. At ang mga tungkong ito, mga batong buhay. 3 tungko. Di po ba? Ayan. Maghapon umuusok ang aking kalan dikahoy. Ibig sabihin, anytime na gusto ko magluto, hindi na ako nangangailangan ng pagpaparingas pa dahil ayan na lang. Lalagyan na lang ng gatong. Meron na akong apoy. Di ba? Yan po ang makalumang pamamaraan ng pagluluto sa kahoy. Thank you po.